What's up sa inyo mga karatat. Ngayon babiyahe ulit tayo ng Bicol. So pang-apat na biyahe na natin ito papuntang Bicol. Ito gamit natin ngayon ADV 160. Dalawa yung dala natin gantong bag. Yung isa nasa loob ng upuan. Ito dito ko na nilagay sa parang backride. Parang backride ko siya para may patungan ako dito sa likod. So ayun, ang oras natin ay 1:11 AM. Isa-set natin tong trip natin. Yan, 0. Para alam natin kung ilan na matatakbo natin. Tsaka i-update ko rin kayo kung magkano yung magagastos natin sa gasolina. Ngayong napakataas na ng gasolina ngayon, di ba? Mga 80 pesos to 100 pesos na nga yung gasolina eh. Kaya check natin kung magkano yung magagastos natin papuntang Bicol, simula Cavite hanggang Bicol. So yun mga pare, what's up sa inyo ulit. So nandito na tayo, bumibiyahe na tayo papuntang Tagaytay muna. Mas maganda kasi dito dumaan sa Tagaytay, kasi pagkababa mo ng Talisay, Batangas na agad. Kaya dito talaga mas mabilis dumaan kesa sa Maglaguna pa ako. Pero syempre kung dito ka dadaan sa Talisay or dito sa Tagaytay, kailangan mo magdoble ingat kasi napakadilim ng lugar doon. Tapos puro pa kurbada. Kaya kailangan magdoble ingat kayo. Kailangan na muna natin magpagas kasi nabibilik na si Darky oh. Sakto lang din para malaman natin kung magkano yung magagastos natin sa kabuuan ng biyahe natin. Magkano litro nyo? 88, sir. 88? Sige sir, papultang po ako boss. Mga pare, tapos na tayo magpagas. Ang nagastos natin sa isang full tank ay 600 pesos. Diba, grabe yung tinaas. Yung 600 na yun, pang dalawang full tank ko na nga ata yun eh. Pero okay lang yun, dahil gustong gusto talaga natin makita itong Bicol eh. No choice tayo mga pare. Kaliwa tayo ngayon. Grabe dilim no. Ito yung papuntang Starbucks Tagaytay. Grabe dito sa Tagaytay mga pare, sinisipon na ako. Sobrang lamig. Alright mga pare, dito na tayo sa Starbucks. Ito yung palatandaan natin para kumaliwa. Alright. Bukas pa ata Starbucks ah. Baka na tayo dito sa Ligaya Drive or papuntang Talisay. Okay, ito na. Medyo madilim-dilim dito. I-set natin yung music natin. Baka mamaya may mga sumisit-sit na. O tingnan, may katabi ka na eh, no? Pasensya na mga pare ko, ganito boses ko ha. Sinisipon na ako. Grabe tong Tagaytay na to, napakalamig. Grabe. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga pare, kung gusto nyo dito dumaan talaga, konting ingat-ingat lang. Palusong kasi to. Tapos napakadilim at puro kurbada pa. Kaya kung hindi maayos ang brake nyo, yung mga preno nyo, yari kayo dito, tilapong kayo dito mga pare. Taas-taas na ito. Alright mga pare, nakababa na tayo sa Ligaya Drive na yun. Grabe no, napakadilim talaga doon mga pare. Kung may mga ilaw naman kayo, driving light, doon na kayo dumaan. Kung gusto nyo mas maluwag, kagaya dito, luwag oh. Ang problema lang doon, napakadilim talaga, tsaka puro kurbada. Kaya ingat-ingat na lang. Nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas, 'di ba? Mas mabilis pag dito ka dumaan sa Talisay kasi hindi mo na madadaanan yung lugar ng Laguna eh. Rekta Batangas ka na agad. Mga plano kong gawin sa Bicol, gusto ko sana puntahan yung Cagsawa Ruins eh. Sa totoo lang, ilang beses na ako nakapunta sa Bicol, pero hindi ko malang napupuntahan yung Cagsawa Ruins na yan. Gusto ko matikman yung ice cream na manghang. Ano kaya lasa ng mga pare? Diba? Ice cream na manghang, kakaiba yun eh. Balanga na tayo mga pare. Malapit na tayo sa arko ng Quezon.
Grabe lamig mga pare, kung nararamdaman yun lang nararamdaman ko ngayon. Alright mga pare, dito na tayo sa arko ng Quezon, Province of Quezon. Di ba? May lubak agad. Grabe mga pare, sobrang lamig pa rin talaga. Kailangan dalawa jacket yung mga pare. Kakaliwa tayo dito para sa bypass road ng Chaong. Grabe lamig. Ay, kakaliwa tayo at maingat tayo kumaliwa. Yun. So sabi ni Waze, ito ay bypass road ng Chaong. Ganda rin ang daanan dito mga pare, oh. Alright, dito nga yung mga bilihan ng mga lambanog. Sir, Saan po kayo, sir? Cavite pa sir. Saan po yan? Sorsogon po. Sorsogon. Layo no. Thank you sir ah. Doon siya po sa bala. Ganda nga yan sir eh. May checkpoint. Thank you po. So checkpoint tayo. Unang checkpoint. Ang oras na ba ngayon? 3:14 na mga pare. Kahit na sinisipon na ako sa lamig, naamoy ko pa rin yung latek. Napakabango. Lagi yan dito sa Quezon. So yung mga pare, pa-underpass na tayo. Alright, diretso na lang tayo na ito mga pare. Tingin sa kaliwa at kanan. Ratatat. Alright. Rat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 . Magraratatat tayo sa Sorsogon mga pare. Pakaliwa tayo dito sa bypass road ng Pagbilao. Ngayon lang ako makakadaan dito. Madalas kasi dinediretso na namin yan eh. Doon malapit sa Ayla Pagbilao. Pero dito ngayon lang ako makakadaan. So yung mga pare, kalabas na tayo dito sa bypass road ng Pagbilao mga pare. Pabitukang Manok naman tayo. Aba, maganda-ganda na rin daanan dito sa zigzag road ah. Dito tayo kanan. Ay, sira-sira pa rin pala. Ayun no. Kung gusto nyo magkape dito sa baba, pwede kayo magkape dyan. Madami namang tindahan dito eh. Pero tayo, dediretso tayo. Hindi ba tayo mahilig magkape? Kailangan ko dito dadaan ng madilim mga pare. Kasi madalas sinasakto ko talaga na bukan liwayway dito dumaan. Pero ngayon gabing-gabi tayo dadaan dito. I mean, madaling araw na pala. Ang oras natin ay 4:28. Bali, 3 hours na tayo buwabiyahe. Umalis tayo doon ng 1:20 sa bahay eh. Kaya pala natin 3 hours tong Bitukang Manok eh. Simula sa Cavite. Kabisado ko na daanan dito. Ayun, may mga nag-guide nga dito. Kahit gantong oras na madaling araw. Thank you sa inyo. Bababa na tayo mga pare. Grabe ang lubak dito. Hindi pa rin pala ayos. Akala ko ayos na eh. Hindi ko na kayo nilibot dito sa Bitukang Manok dahil sobrang dilim din naman eh. Pero kung gusto nyo mas makita to, yung previous vlog ko, ayun, pinakita ko yung kagandaan nito eh. Pwede nyong i-check. Alright mga pare, nakababa na tayo. Ngayon naman, view ng dagat ang makikita natin. Kaso nung oras pa lang mga pare, wala, di natin makikita yan. Pero okay lang, babawi tayo sa Sorsogon. Madami din naman dagat doon. Agoy. Grabe naman yung lubak na yun. Welcome to Plaridel. Nasa Plaridel na tayo mga pare. Sayang talaga, di natin makita yung dagat. So sana ipakita sa inyo eh. Kaso napakadilim pa rin. Ang oras natin ay 5:01. Malapit-lapit na rin magliwanag. Sa kaliwang banda, ito yung dagat eh. Sayang di natin makita. Alright, so yun mga pare, dito na tayo sa syudad ng Gumaka. Hindi tayo nag-bypass road mga pare, kasi medyo maluwag pa naman dahil napaaga tayo ng dating. Papapabilis dito. Ay gago, release. Shit. Bad trip. Di na ako sinasabihan ni Waze na kung may release o wala. Dati sinasabihan ako na ito eh. Yan oh. Ganda oh.
Kita nyo ba yung dagat mga pare? Check lang natin saglit ha. Oh, di ba? Ganda oh. Maalon na. Ganda ng ano, dagat. Tapos pa sunrise pa, no? Grabe. Tanggal pagod mo talaga dito mga pare, no? Pag nakakita ng ganyan. Alright, balik na tayo mga pare. Mahaba pang lalakbay natin. Grabe yung fog oh. Nandito pala ako sa bypass road ng Lopez. Nung nakaraan halos tanghali na kami nakarating dito nila Airpods saka nung kaibigan ko eh. Agoy! Yagay! Aray! Dito nga pala yung technique sa gitna lang. Malimutan ko. Gitna lang. Hindi pa rin tapos talaga to mga pare, no? Kailan kaya matatapos gawin yan? Sayang naman kung ititigil nila. Kasi sa pagkakalam ko mga pare, nagbabaha raw dito eh. Napakataas yan, no? Ibig sabihin napakataas din ng baha dito. Welcome to Calawag. Nasa Calawag na tayo mga pare. Ang lugar na napaka-sobrang labag. Tignan nyo oh. Ewan ko naririnig nyo ha. Pati yung mga truck nagtutunog-tunugan dito sa mga lubak eh. Yung mga pare, tignan nyo oh. Sa sobrang lubak. Tanggal na tong GoPro ko. I mean yung case lang naman. Dito ay nakalagay eh. Sira oh. Sa sobrang lubak. Grabe lubak dito mga pare. Alright, so mga pare, nandito na tayo sa gateway to Bicolandia. Grabe layo. Ang oras natin ay 6:50. Magsi 7 AM na mga pare. Nandito na tayo agad sa gateway to Bicolandia. May picture sila. Baka nakaka-istorbo tayo. Alright mga pare, dito tayo sa Tagubon. So pag diniretso mo to, papuntang Dait yan mga pare. Dito tayo sa kanan kasi mas mabilis dito kumpara dyan sa Dait. Ayun no, Matnog 342 kilometers. Tagkawayan, Taglubakan. Puro lubak eh. Gusto ko pa rin umuwing Bicol kahit na napakapangit ng eto kagaya na ko, diba? Kagaya yan kahit sobrang pangit ng daanan. Grabe naman yung nagastos ko sa gasolina mga pare. 692 lahat pang full tank. Ibig sabihin nakagastos na ako ngayon ng 1,292. Wala pa ako niya sa destination ko. Kamsur Province, Del Gallego. Ayun ang palatandaan kung nandito na kayo sa Del Gallego. Yung dalawang bundok na yan. Isa lang naman yan, pero parang dalawa kasi. So far, maganda naman yung daanan dito sa Del Gallego. Lagi ko itong nadadaanan pero hindi ko pa rin alam kung anong pangalan na itong lugar na to. Ganda pa rin eh, no? Nakarating na tayo ng Ragay.
Okay, nasa lagay na tayo mga pare. Sunod na nito ay Sipokot. Ito na, sisimulaan na mga lubak-lubak sa Ragay. Dito naman sa Ragay, kayang iwasan yung mga lubak. Hindi kagaya sa Tagkawayan or Kalawag. Talagang hindi mo maiwasan yung mga lubak. Ay, nawala na dito yung star ka sa Ragay. Nasira na. Ayos na rin pala to. Last year kasi hindi ang lalalim dito kahit pa paano naman may pagbabago sa Ragay. Hindi ko kasi talaga makakalimutan yung Ragay last year. Talagang nakakaawa na yung motor. Hanggang ngayon din naman nakakaawa pa rin, pero mas malala last year. Mga pare, dito na tayo sa Lupi. Lupi muna pala bago ang Sipokot. Nga pala mga pare, ang oras natin ay 9:04 na mga pare. So bali 8 hours na pala tayo nabiyahe mga pare. Ay, salamat mga pare. Nandito na tayo sa Sipokot. Okay na rin yung daanan dito kasi last year sira-sira. No, yun na yung malaking toyo. Ang ganda talaga ng view dito. Alright, mga karatatat, nakalabas na rin sa napakahabang diretso na yun. Dito tayo sa kanan, Panaga, Legazpi City. Oras pala natin ngayon ay 9:26 at nandito tayo sa Libmanan. Diretso ko na to mga pare. Mga pare, nandito pala tayo sa lugar ng Milaor. Ang ganda ng lugar nila dito, pre. Ang luwag Doon lang talaga yun banda yung mga lubak-lubak sa Ragay, Tagkawayan, Sipokot. Pero kapag nakalabas ka na dun sa mahabang diretso na yun, dito ka naman sa isang mahabang diretso pero napakaganda ng view. May mga bundok, may mga palay. Ganda. Probinsya vibes talaga. Naga City. Alright, nasa Naga City na tayo. Isang oras nga simula nung sa Sipokot hanggang dito sa Naga. Body check. Okay naman yung katawan ko. Yung tiyan ko lang parang kakaiba. Hindi ko maintindihan Siguro kasi uminom ako ng gamot kahit wala akong kain. Uminom ako ng Newsip mga pare kasi sinisipon talaga ako. Yung puwet ko okay na okay mga pare. Ang ganda ng upuan na to. Kaya sa mga naka ADB 160, palitan nyo agad yung motor agad. Palitan nyo yung upuan nyo. Kasi yung stock ng ADB 160 na upuan, ang sakit sa puwet. Alternate route daw to. Kanan papuntang Legazpi City. Try nga natin daanan. Chinek ko ulit sa Google Maps kung ilang oras ang biyahe natin papunta naman sa Cagsawa Ruins. At ang sabi niya ay 2 hours. So simula sa Naga hanggang Cagsawa Ruins, 2 hours yung biyahe. Bilis na lang yun. Tsaka hindi naman ako maboboard kasi ganda naman ng paligid Nabubusog yung mata ko Matitikman din natin yung ice cream na maanghang. Tagal ko nang gustong matikman yun Iinggit lang ako dun sa mga napapanood kong mga vlog Ang oras pala natin ngayon ay 10:25. Bali 9 hours na ako nabiyahe. Kasi umalis ako sa Cavite ng 1:20 AM Check natin mamaya sa trip A kung ilan na yung natakbo natin. Pero doon na sa dulo. Okay dito sa Naga. Bawat sulok may pulis. Ang galing. Talagang secure na secure Puro pulis O ayan Ewan ko kung ngayon lang yan pero ang galing Mga pare, nandito ako sa bayan ng Naga. Bumili na rin ako ng gloves. 30 pesos lang. Namukha akong goalkeeper Tignan nyo. Pero ayos lang yan kasi ang init na Sunog na naman itong mga kamay ko.
Kanina pa talaga umihilab yung tiyan ko. Tingin ko kain muna ako mga pare. Kahit na wala akong gana, kailangan ko kumain eh. Umihilab yung tiyan ko. Nandito nga pala tayo sa pamilihang bayan ng Nabua. Pero kaya ditong Crispy King. Sikat dito yun eh, yung Crispy King. Pas na lang pala mga pare, tignan nyo, nahaba ng pilaw. Grabe. Naghahanap tayo ng masarap na kainan mga pare. Dito, mukhang mahal. Mas gusto ko pa nga yung mga karinderya lang eh. Sobrang busy kong paghahanap ng pagkain. Di ko namamalayan, nandito na pala tayo sa bato. Dito ang mga bilihan ng mga pansit ba to? Tatry ko bumili dito pag uwi. Dadalhan ko sila mama. Kaso uwi rin kasi yung tita ko. Siya na lang ang bibili. Tinapay na lang kaya. Gusto ko sana kanin eh. Para lang magalaman tong tiyan ko. Dahil ang sakit kasi. Istorbo sa pagdadrive ko eh. Dito. Check muna natin kung ano tinda nila. Isa pong Bicol Express. Ano yung sa inyo rin may parang sisig? Magkano yun, ma'am? 100 po. Sizzling na yun? Yeah. Ilang minuto yun, ma'am? 5 minutes. Sige. Isa din nun, ma'am. Alright mga pare, ito yung ulam ko ngayon. Sizzling sisig, tsaka Bicol Express. Wala talaga akong gana kumain kaso sakit talaga ng tiyan ko eh. Kailangan ko na rin kumain siguro. Gusto mo ng utak ko pero ayaw man ng utak ko pero gusto ng tiyan ko na talaga kumain. So yun, kain muna tayo mga pare. Bicol Express. So ang price pala ng Bicol Express ay 50 pesos lang. Dito naman ay 100 pesos. Ikanin na. Kain na tayo. So yun mga pare, nakakain na tayo. Tuloy-tuloy na tayo. Doon na tayo magpapahinga sa Kaagsawa Ruins para kumain ng spicy ice cream. Dinayo pa talaga para lang makakain ng spicy ice cream. O sakto mga pare nasa Albay na tayo. Province of Albay, Pulangi. Ganda ng gantong view. Tapos naka sound trip ka pa yung mga favorite mong kanta. Ako yung mga pinapatugtog ko yung mga classic. Bagay na bagay dito sa kagandahan ng Bicol. Ligaw City na tayo mga pare. 30 minutes na lang bago tayo dumating sa Kaagsawa Ruins. Pero bago yon, magpapapicture muna tayo kay Bulkang Mayon syempre. Quick update mga pare. Umidlip ako saglit, mga 15 minutes. Delikado na kasi papikit-pikit na ako sa biyahe. Pagka naranasan nyo yung ganito, subukan nyo munang huminto mga pare at magpahinga. Hindi tayo robot mga pare. Nasa Kamalig na tayo mga pare. Kamalig, Albay. Magpipicture muna tayo ulit sa Bulkan. And then tapos nun, diretso na tayo ng Kaagsawa Ruins. Nandito na ulit tayo sa Bulkang Mayon, Dalaga, Magayon. Hindi nga lang kita yung ulo niya, pero okay lang. So ayan, pipicture lang tayo dito mga pare. Grabe mga pare, wala talagang kupas nung Mayon na to. Napakaganda pa rin niya tignan. Dito pala tayo dadaan sa bypass road niya para mas
Makita natin siya ng malapitan. Ang bango na simoy ng hangin. Woohoo! Hirap din sumigaw mga pare. May sipon kasi ako eh. Ganda ng itsura niya ng malapitan, no? Ano kaya itsura niya banda sa Cagsawa Ruins? Malaki pa rin kaya siya o maliit? Alright mga pare, dito na tayo sa Cagsawa. Welcome to Cagsawa. Check natin yung loob mga pare. Actually last year pumunta kami dito. Kaso di na kami pumasok sa loob kasi nga si Hermats nagmamadali na kasi nga pagod. Dahil nga syempre napakalayo ng biyahe. Pero ako, mag-isa lang naman ako. Tatry ko nang ma-check kung ano meron dito sa loob ng Cagsawa Ruins. So finally mga karatatat, nakarating na rin ako dito sa Cagsawa Ruins. Alang oras natin ay 1:37. Ito pala siya yung lumubog. So yung pangkampana na lang yung natira. Ayun. Kita rin dito yung bulkang mayon o dragang mayon. Ito pala yung galing sa bulkan. Grabe pala nilubog na ito. So itong kinakatayuan ko ay talagang simbahan. So ang entrance pala dito mga pare ay 45 pesos lang. Sa parking naman 20 pesos. So total of 65 pesos. Lahat-lahat na. Makalibot ka na dito. Taas din na ito eh. Parang sa simbahan ng Barcelona, Sorsogon lang din oh, yung itsura niya. Para mas lalo ko inaantok ah. Ang relaxing kasi ng vibe niya eh, 'di ba? Ay tunog pa o huni ng mga ibon. Ayun, kung naririnig niyo lang. Ito pala itsura niya. May pasukan to ma'am? Wala. Wala po pasukan yan. Meron dyan? Sarado na. Oo nga, ito nga. Meron sa loob. Natabunan na siya ng mga bato. Ang galing. Ito pala itsura niya. Ngayon naman yung spicy ice cream naman. Tikman natin. Ito pala. Ang dami rin pala tindahan may benta na ito.
May normal din na ice cream. Ice cream. Ikaw pala yun. Magkano dito, ma'am? 50. 50 pesos. Ano yung pinakamanghang, te? Plain chili. Ha? Plain chili. Plain sili? Sige nga, te, try ko. Kasi yung sili talaga ang flavor niya. Okay, lasa. So, yung mga pare, titikman naman natin itong sili ice cream. So, ang flavor niya ay sili talaga. Ito yung pinakamanghang niya. So, yung price niya ay 50 pesos lang. Sulit naman siguro. Tignan natin. Kaya siya kailangan. Ito na. First bite. Ang weird ng lasa niya. Sili. Pero gusto ko siya anghang kasi. Gusto ko yung mapagkain manghang. Gusto ko siya. Sarap. Pero baka hindi kaya ng mga bata doon. Sarap. Gusto nyo? Alright, so yun, di ba? Mabilis lang matapos. Tapos na tayo agad dito sa Cagsawa Ruins. Ngayon naman ay papuntang Bicol. I mean, papuntang Sorsogon naman tayo mga pare. Diba? Tapos na tayo dito sa Cagsawa Ruins. So okay naman. Maganda siya pagkasama family. Take ko mga 2 to 3 hours bago ako makauwi. Pero kukunin ko ng 2 hours. Sana magawa ko. Pero bahala na. At least makarating tayo ng safe, diba? Mga pare, nandito na tayo sa Pilar. Maganda daanan dito. Pwede mag-banking. Malawak. Dumating na rin tayo dito sa pamilyang bayan ng Castilla. Bait ko, no? Pagka kasi malapit-lapit na ako, mapagbigay na ako. Ayoko kasi nung malapit ka na, doon ka pa na disgrasya, diba? Thank you Lord dahil hindi umulan. Less hassle sa atin. Alright mga pare, welcome sa Sorsogon City. Pero malayo pa rin tayo dun sa mismo lugar natin. Baka isang oras pa. Kakasya pa kaya itong gas natin? Meron na lang tayong 2 bars. Oh, meron din palang malaking toyo dito eh. Parang sa Sipokot. Kaso parang mas malaki to. Ganda. Kung naamoy nyo lang mga pare, ang sarap ng simoy ng hangin. Walang alikabok. Di kagaya sa Maynila, puro usok na. Alright, so share ko lang mga pare. Ang kaliwa dito ay papuntang Matnog. Syempre, diretso tayo dito papuntang Sorsogon City. Ayun, share ko lang. Para pag napapunta kayo dito, alam nyo na kung saan papuntang Matnog. So dito tayo kakanan. Ito ang Sorsogon Coastal Road. Mga pare oh. Dito na tayo sa Sorsogon Coastal Road. Ang ganda no. Nga pala mga pare, nagdala ako ng sapatos kasi parang sarap mag-jogging dito eh. So ayun mga pare, nakarating na tayo dito sa
Barcelona, Sorsogon. Pasensya na kayo dahil kahapon nagloko yung camera ko. Pero ngayon ito, umaga na. Ayan, Barcelona, Sorsogon. Ang pinsan ko nga pala. So, ang tapat niyan, simbahan mga pare. Ayun yung simbahan nila. May vlog ko na to eh. Panoorin nyo na lang mga pare kung ano meron dito. Ayun dagat. Ang ganda talaga dito mga pare. Kaya taon-taon inuuwian ko to eh. So yun mga pare, ang nagastos ko sa gasolina, lahat-lahat, hindi ko pa nagagasolinahan ngayon eh, nagbiblink na siya, ay 1,290. Check natin kung ilan yung takbo, nakalimutan ko i-check. So bali ang takbo natin ay, check natin mga pare, ang total ay 545 kilometers. 545 kilometers yung biyahe ko simula sa Imus, Cavite hanggang dito sa Barcelona, Sorsogon. So ang total lang na gastos natin ay 1,290 pesos. Ayan, at nakarating na tayo dito. Ayan, ganda. Pero huwag kayong mag-alala, gagala ko naman kayo. Pero doon tayo sa mga hindi pa natin napuntahan. Ito kasi nag-aala na natin dito, doon sa Gubat, nag-aala na natin. Punta tayo doon sa mga hindi pa natin napuntahan. Kaya may part 2 pa to mga pare. Kita ko lagi yung map. Ito na yan. Si Ramon.